nagsimula na rin gumanti ng halik si Alma. Mainit ang tagpo namin ni Alma. Ilang minuto din kaming nasa ganong tagpo at binuhat ko na siya papasok sa kwarto. At dito nga sa malambot na kama, nagdiwang kaming dalawa. Ang mga pagkukulang ng aming mga asawa ay sa sarili namin ni Alma na punuan. Nakita ko kung gaano kasaya si Alma habang nasa bisig ko siya na mahigpit kong yakap. Napahiyaw naman siya nang marating niya ang tuktok ng pinakamataas na bundok. Lunes, kapwa kaming sabik na pumasok sa opisina ni Alma. Nang magkita nga kami sa office, kaagad kaming nagsimulang paligayahin ang bawat isa sa amin. Patayo, paupo sa lamesa sa bawat sulok ng opisina ay nagsalo kaming dalawa. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe na, at kung ikaw po ay hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click the subscribe button pati na rin po notification bell. Salamat po. Just call me Raymond, Kuya Roms. Hayaan niyong ilahad ko sa iyo ang aking kwento. Isa akong abogado, may asawa ako at may anak kami. Isa naging anak namin ni Marita. College girlfriend ko siya. Masaya ako kasi napakasalan ko ang girl of my dream ko. College na kami nang mamit ko siya. Isa siya sa pinakamagandang babae sa university sa college department. Pero 3 years lang si Marita sa college at nag-stop na siya for some various reasons. Pero hindi naman naging hadlang yon sa relasyon namin. Nagpatuloy ang pagmamahalan naming dalawa. Hanggang sa makapagtapos ako at after 1 year na pagkapasa ko sa bar, nagpakasal kami. Hanggang magbunga na nga ang pagmamahalan naming dalawa. Nasa 5 taon na kaming nagsasama noon bilang mag-asawa. Nang bigla na lamang nagbago ang lahat sa amin. Naging madalas ang pagtatalo namin sa mga maliliit na bagay. Lalo na nang magtayo na ako ng sarili kong opisina. Naging madalas ang pagseselos ni Marita. Mga maliliit na bagay ay pinalalaki niya. Isa nga sa mga pinag-awayan namin noon ay ang laging kliyente ko na isang modelo. Dinimanda manager niya at naipanalo ko naman ang kaso. Siya si Lay, maganda, sexy, lahat na siguro nasa kanya na. Nang matapos ko nga at naipanalo ang kaso, ay pinapunta niya ako sa bahay niya para mag-celebrate. Nalaman nito ni Marita, galit na galit siya sa akin. Iniisip niyang may nangyari sa amin ni Lay. Ang totoo, wala naman talaga. Kahit magulo, nagpatuloy pa rin kami ni Marita. Ayokong maghiwalay kaming dalawa. May anak kami at hindi ko kayang iwanan sila. Kahit na minsan umaabot na sa sukdulan ng pag-aaway namin, pinagsasalitaan na niya ako ng mga salitang talagang masasabi ko na masakit sa akin. Dumadating na din ako sa puntong gusto ko nang hiwalayan siya. Pero hindi pwede at hindi ko kayang iwanan ang anak ko. Tiniis ko na lamang ang lahat. Kahit sobrang naaapektuhan na ako, lalo na sex life namin bilang mag-asawa. Madalas ako maghanap na pupuno sa mga pagkukulang niya, pero nakokonsensya ako. Madalas kasing wala sa bahay si Marita. Madalas siyang abala sa pag-aasikaso ng negosyo namin na jewelry store. Hanggang sa isang araw, nagpaalam ang kasambahay naming si Marie na uuwi. Biglaan kasi inatake daw ang tatay niya sa probinsya. Wala kaming magawa kundi payagan siya, kahit alam naming mahihirapan kami kapag wala siya. Mabuti na lamang at nagpresenta si Albert na pwede naman daw ang asawa niya. Kaagad akong pumayag, matagal na rin naming driver si Albert.
5 taon na yata. Mabait si Albert, tanging siya lamang ang nakakasakay sa ugali ng asawa kong si Marita. Siya lamang ang nakakasundo niya. Maraming driver ang dumaan sa amin. Pero si Albert lamang ang tumagal. Kinabukasan nga ay dumating na ang asawa ni Albert. Siya si Alma. Maganda pala si Alma, may itsura. Nalaman kong college grad pala ito. Kaka-resign lang din sa trabaho. Meron naman daw siyang in-applyan na trabaho pero hindi pa rin siya tinatawagan. Kaya nang sabihin ng asawa niyang si Albert na kailangan ng kasambahay dito, kaagad siyang pumayag dahil naiinip na daw siya sa bahay. Wala naman kasing silang anak ni Albert. Habang naghihintay ng tawag mula sa in-applyang trabaho, nag-usap sila ni Albert na pwede naman siya dito sa bahay mamasukan. Nag-alangan nga ako na tanggapin siya, pero para na rin kay Albert at kailangan na din talaga namin ng kasama sa bahay, kaya tinanggap na namin si Alma. Nasa edad 26 na si Alma. Pareho sila ni Albert at 3 taon na rin silang mag-asawa. Ang magiging trabaho lang naman ni Alma, mag-aasikaso lang naman ng anak namin, sundo at hatid sa school. Tapos magluluto at maglilinis. Hindi naman kalakihan ang bahay namin. Madalas din naman wala sa bahay si Marita. Nag-aasikaso siya ng negosyo namin. Madalas siyang nasa jewelry store namin na nasa mall. Mga araw ang lumipas, naging normal naman ang lahat. Masipag sa bahay si Alma. At approve naman kay Marita si Alma. Hanggang lumipas ang 2 buwan, bumalik sa bahay si Marie. Mas pinili ni Marita si Marie dahil matagal na rin siya dito at mabait din naman. Okay naman kay Alma, wala namang naging problema sa kanya. Nang panahon na yon ay nagtayo na ako ng sarili kong notary office. Kaya naisipan kong kunin si Alma bilang sekretary ko o assistant ko. Pumayag naman siya dahil maganda naman ang offer kong compensations, pati na rin ang benefits. At wala pa ring tawag sa kanya ang kumpanyang in-applyan niya ng trabaho. Kaagad nga ay nagsimula na kami sa aking opisina. Kaya dito halos araw-araw ay nakakasama ko na si Alma. Masipag sa trabaho at kung minsan pati nga ako ay inaasikaso din niya. Malambing si Alma. Madalas niya akong tanungin kung kumain na ba ako sa bahay. Lalo na kapag wala akong appointment sa labas o sa court. At dahil nga madalas kami lang ang tao sa opisina ko, lahat na pag-uusapan na namin. Maging mga problema nila ni Albert na personal ay nai-o-open na niya sa akin. Kapag pumapasok ako sa trabaho na malungkot, alam na ni Alma ang dahilan. Nag-aaway na naman kayo ng asawa mo, no? Tsaka siya mag-a-advise sa akin at sisimulan na niya akong biruin, lalo na mga green jokes na gustong gusto ko naman. Kaya nga kapag nasa opisina ako, nawawala ang problema ko. Lalo na kasama ko si Alma na badadas na nakasuot ng fitness skirt na lalong litaw ang malapad niyang hips at halos lumuwa na ang malaking future niya sa itaas. Kaya nga nung minsang may bisita akong kapwa ko rin abogado, ay napansin kaagad si Alma. Isang araw nagkaroon kami ng pag-uusap ni Alma. Nabanggit niya sa akin na sobra na rin nagkukulang si Albert sa kanya. Dahil bukod daw sa trabaho bilang family driver ay namamasada pa ito ng taxi kapag day off niya o kapag maaga siyang nakakauwi. Ramdam ko ang dinadala ni Alma. Habang lumilipas sa mga araw at buwan, nararamdaman ko na lamang na nahuhulog na ang loob ko kay Alma. Tiniis ko na muna ito. Alam ko naman kasi na hindi ko pwedeng ipilit ang nararamdaman ko. Sabi ko sa sarili ko,
Kulang lang ako sa ligo. Pero habang lumilipas ang mga araw at habang pilit kong iwinawaksi ang aking nararamdaman kay Alma, parang lalo akong nahuhulog sa kanya. Kaya isang umaga nang napansin ako ni Alma na malalim ang iniisip, dito ay naisipan ko nang sabihin ang nararamdaman ko. Sir, ang lalim yata ng iniisip mo. Nag-away na naman ba kayo ni ma'am? Tanong ni Alma sa akin. Dito nga ay lumapit na ako kay Alma. Kinakabahan ako. Mabilis ang pagtibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim para humugot ng lakas ng loob. Sinimulan ko ng magsalita sa harapan niya habang nakatitig ako sa mga mata niya. Naramdaman ko ring kinakabahan si Alma. Alma, kasi matagal ko nang pinigilan to. Itong nararamdaman ko pero hindi ko kaya. Pakiramdam ko nai-inlove ata ako sa'yo. Nasabi ko kay Alma na sobra akong kabado. Tensyonado ang paligid. Alam kong kinakabahan na rin si Alma. Pati ako dahil hindi ko alam ang magiging sagot niya. Natahimik sandali ang naging reaksyon ni Alma. Baka kulang ka lang sa dilig. Tsaka pareho lang natin ilalagay sa komplikadong sitwasyon ng bawat isa sa atin. Pigilan mo muna yan. Nakatawang salita ni Alma na alam kong dinaan niya na lamang sa biro ang lahat. Siguro nga, baka kulang lang talaga ako sa ligo. Sagot ko rin kay Alma na hindi ko na pinagpilitan pa ang sarili ko dahil alam kong mali. Habang nasa trabaho ay ginawa ko pa ring normal ang lahat. Ayokong magbago ng tingin sa akin si Alma dahil sa nasabi ko sa kanya. Si Alma, ganun din siya. Naramdaman kong ginagawa niya rin ang lahat para hindi magbago ang tingin ko sa kanya. Dahil sa reaksyon niya sa nasabi ko. Habang lumilipas ang mga araw, hindi pa rin ako nagbago ng pakikitungo kay Alma. Ipinadadama ko pa rin sa kanya na mahal ko talaga siya. Na gusto ko siya. Hindi naman din nagbago si Alma. Normal pa rin ang pakikitungo niya sa akin bilang boss niya. Ayaw niyang maapektuhan ang trabaho niya. Hanggang isang araw nga ay malungkot na pumasok si Alma sa opisina. Kaagad ko nga siyang tinanong kung ano ang problema. Nag-away daw sila ni Albert dahil late na umuwi galing sa pamamasada. Dito nga ay nabanggit na niya kay Albert na maglaan naman sila ng time sa isa't isa. Pero parang wala lang kay Albert. Araw ng Sabado ay niyaya ko si Alma na samahan ako sa Tagaytay para tingnan ang nabili kong house and lot. Pumayag naman si Alma na samahan ako. Nang makarating kami sa isang bagong develop pa lamang na village, ay iniwan ko na muna ang sasakyan sa bukana at naglakad kami papunta sa site ng aking nabiling property. That time, ang suot ni Alma ay nakaskirt lang siya at blouse. Medyo madalang ang mga tao, karamihan sa gate lamang ng village na karamihan ay ang mga construction worker na nagpapahinga dahil 12:00 na ng tanghali ng mga oras na yon. Halos lahat naman ng mga bahay ay buo na o gawa na. Nang makapasok kami ni Alma sa bahay ay namangha siya sa ipinakita ko. Sabi ko sa kanya, nabili ko ang property na ito nang hindi alam ni Marita. Sorpresa ko sana sa kanya. Kaya lang mukhang malabo na. Kompleto na sa gamit ang loob ng bahay. Anytime pwede na ngang tirahan. 2-story ito at may 3 kwarto sa itaas. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko at habang nakatalikod si Alma ay niyakap ko siya ng patalikod.
Nabigla siya lalo na at sinimulan ko siyang halikan sa leeg. Naitulak pa niya ako. "Sir, anong ginagawa mo?" Tanong niya sa akin. Pero para na akong bingi na walang naririnig. Muli ko siyang niyapos ng mahigpit at itinuloy ang paghalik ko. Sa pagkakataong ito, nagsimula na rin gumanti ng halik si Alma. Mainit ang tagpo namin ni Alma. Ilang minuto din kaming nasa ganong tagpo at binuhat ko na siya papasok sa kwarto. At dito nga sa malambot na kama, nagdiwang kaming dalawa. Ang mga pagkukulang ng aming mga asawa ay sa sarili namin ni Alma na punuan. Nakita ko kung gaano kasaya si Alma habang nasa bisig ko siya na mahigpit kong yakap. Napahiyaw naman siya na marating niya ang tuktok ng pinakamataas na bundok. Gabi na nang makabalik kami sa Manila ni Alma. Pareho kaming masaya. Hindi na namin iniisip ang dadatnan namin sa aming bawat uuwian. Basta ang alam namin natagpuan namin sa bawat isa sa amin ang tunay na ligaya. Lunes, kapwa kaming sabik na pumasok sa opisina ni Alma. Nang magkita nga kami sa office, kaagad kaming nagsimulang paligayahin ang bawat isa sa amin. Patayo, paupo sa lamesa sa bawat sulok ng opisina ay nagsalo kaming dalawa. Lumipas ang buwan na ganito kami ni Alma. Masaya at tila ba wala nang makakapigil pa sa pagmamahalan namin. Hanggang isang araw, hindi na pumasok si Alma sa trabaho. Nagtaka ako dahil hindi man lamang siya tumawag sa akin. Hinayaan ko na muna si Alma. Baka isang araw lang ay papasok na siya. Pero nagdaan ang 3 araw wala pa rin siya. Pati si Albert ay nagpaalam na rin kay Marita na hindi na siya papasok sa trabaho. Dito nga ay tinawagan ko na si Alma at sinabi niya ang lahat sa akin. Nakonsensya daw siya sa nagawa niya o sa ginawa namin. Hindi niya kayang makisama kay Albert dahil may nangyari sa amin. Kaya naglakas loob siyang umamin kay Albert na may nagawa siyang kasalanan. Inamin niya sa asawa niya na may nangyari sa aming dalawa. Bigla na lamang tumulo ang luha ni Albert, pero ang ikinagulat ni Alma ay ang naging reaksyon ng asawa nang marinig ang lahat. Si Albert pa ang humingi ng tawad sa mga pagkukulang niya, kaya nagawa ni Alma na makipag-ugnayan sa akin at dahil na rin sa laki ng pagkukulang niya kay Alma. Nakiusap pa si Albert na bigyan pa siya ni Alma ng isa pang pagkakataon para makabawi siya. Kung ano man ang nagawa ni Alma ay nakahanda siyang tanggapin at kalimutan ang lahat. Gusto niyang magsimula uli sila. Pero naging sarado muna ang pinto ni Alma. Hindi pa siya handang muling humarap kay Albert, kaya nagpakalayo muna siya. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Alma, pero nangako naman ako sa kanya na kapag maayos na ang lahat ay hahanapin ko siya dahil mahal na mahal ko siya.